Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi dadalo sa pagdinig ng Quad Committee ng Kapulungan ng mga Kinatawan sa Nobyembre 7 kaugnay ng kampanya kontra droga na isinagawa sa panahon ng kanyang administrasyon. Kumpirmado ang desisyong ito ng kanyang abogado, si Attorney Martin Delgra III, sa isang liham na ipinadala kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert S. Barbers. Ibinunyag ni Delgra na natanggap niya ang imbitasyon ng komite noong Nobyembre 2 at matapos kumonsulta kay Duterte, nagpasya silang tanggihan ang pagdalo. Sinabi ni Delgra na kinukwestiyon ni Duterte ang integridad, kasarinlan, at pagiging patas ng Quad Committee. Binanggit din niya na itinuturing ng dating Pangulo na maaaring magdoble ang pagdinig. Dahil kamakailan lamang siyang sumali sa isang investigasyon ng Senado sa parehong usapin. Habang ang aking kliyente ay iginagalang at kinikilala ang otoridad ng mga kagalang-galang na komite sa pagsasagawa ng mga investigasyon bilang tulong sa paggawa ng batas, siya ay may pagdududa na sa integridad, kasarinlan, at kredibilidad ng mega panel, isinulat ni Delgra. Ang desisyon ni Duterte ay bahagyang naimpluwensyahan ng mga mambabatas tulad ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. at Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, na nagmungkahi ng pagpapanagot sa kanya para sa mga umano'y krimen laban sa sangkatauhan sa ilalim ng Republic Act No. 9851. Idinagdag pa ni Delgra na kung tunay na naniniwala ang ilang miyembro ng Kongreso sa pagpapatuloy ng gayong mga kaso, dapat silang magsimula ng formal na mga proseso sa pamamagitan ng kagawaran ng katarungan. Mayroon tayong ganap na gumaganang sistemang panghukuman sa ating bansa, anya, na binibigyang diin na ang mga akusasyon ay dapat hawakan sa pamamagitan ng mga tamang legal na pamamaraan sa halip na sa mga pagdinig ng lehislatura. Ipinahayag din ni Delgra ang mga alalahanin na maaaring pilitin o manipulahin ng komite ang mga testimonya ng mga resource person. Binalikan niya ang halos 9 na oras na pagharap ni Duterte sa Senate Blue Ribbon Subcommittee noong Oktubre 28. Kung saan tinalakay ni Duterte ang issue ng mga extrajudicial killing at ibinahagi ang kanyang mga pananaw sa kampanya kontra droga. Tinapos ni Delgra ang pahayag sa pamamagitan ng muling pagbibigay diin na nakapagbigay na si Duterte ng komprehensibong testimonya at mga kontribusyon sa pagdinig ng Senado, kasama na ang mga suhestyon upang palakasin ang laban kontra iligal na droga.